paano kung yung impeachment complaint laban sa Vice Presidente hindi pala talaga tungkol sa ebidensya kundi isang political plan na matagal nang niluluto? Yan yung titignan natin ngayon, ang bersyon ng mga pangyayari ayon mismo sa salaysay ni Vice President Sara Duterte. So, bakit nga ba siya humaharap sa impeachment? Yan yung malaking tanong, di ba? At para masagot yan, kailangan nating i-unpack kumbaga yung kwento mula sa pananaw niya. Paano ba to nagsimula? Paano binuo yung kaso laban sa kanya? Okay, so sabi niya, lahat ng ito, iisa lang daw ang punot dulo at yun ay yung issue ng confidential funds ng opisina niya. Lahat daw ng gulo, lahat ng sumunod na pangyayari, diyan nagugat. At saan daw nagsimula ang lahat ng to? Well, ayon sa Vice Presidente, doon mismo sa House of Representatives. Sabi niya, doon daw niluto yung plano para tanggalin siya sa pwesto. So ito na, 2 beses siyang pumunta sa Kongreso. Pero alam nyo, para sa kanya, hindi yun hearing, patibong daw. Sa una, ayaw niyang manumpa. Sabi niya, di naman daw kailangan yun sa rules. Pero nung pangalawa, nanumpaan na siya para daw ma-defend yung staff niya. Ang nakakagulat, ayon sa kanya, sa 2 beses na yon, wala man lang daw ni isang tanong na diretsyong tinanong sa kanya. Imagine that! So let's look at the timeline. Kasi para sa Vice Presidente, hindi ito basta-basta nagkataon lang, Sabi niya, may pattern, may sinusunod na script. Kumbaga, sinadya yung bawat hakbang para lang mabuo yung kaso laban sa kanya. Tingnan nyo to, grabe yung bilis. From May to September, yung simpleng tanong lang tungkol sa confidential funds, bigla naging banta ng impeachment, tapos boom, may audit memorandum na mula sa COA. Para sa kanya, sobrang linaw na, ito raw yung ebidensya na may planadong pressure campaign. Okay, quick explainer lang. Yung AOM o Audit Observation Memorandum, ano ba yan? Hindi pa yan hatol ha, standard procedure lang yan ng COA. Kumbaga sinasabi nila, hey, may tanong kami dito sa gastos nyo, paki-explain or bigyan nyo kami ng papeles. Ganun lang yon. So okay na tayo sa mga pangyayari. Ngayon, pag-usapan naman natin yung who. Sino raw ba ang mga nasa likod ng lahat ng to? Kasi ayon sa kwento ng Vice President, may mga mastermind to. Hindi to basta nangyari lang. 3 key players daw ang tinituturo niya. Una, yung Makabayan Bloc. Sila yung mga kongresista na unang naging ngay tungkol sa Comcourse funds. Pangalawa, at eto malaki, si Speaker Martin Romualdez daw ang mastermind. At pangatlo, si Pangulong Marcos Jr. mismo. May alam daw at kasama rin sa plano. Ito pa, sinasabi niya na may isang meeting daw between Speaker Romualdez and the Makabayan Bloc at doon daw nabuo yung partnership nila. At yung timing, sobrang suspicious daw. Kasi 8 araw lang after noon, naglabas ang COA ng mas mabigat na AOM. Sabi niya, come on, coincidence ba yun? At dito na raw nagiging personal yung kwento ha. Kasi sabi niya, isang araw after niyang kausapin yung Pangulo tungkol sa impeachment plot, may ibinulong daw sa kanya. Don't worry, I'll take care of you. Parang pampakalma, di ba? Pero para sa kanya, pag-amin yun. Tapos, the next month, lalong uminit. Tinanggal daw yung budget ng opisina niya. Tapos bigla may unannounced dinner sa Davao. At pag alis daw niya, eto naman ang bulong. Be careful, we will teach you. Wow! Mula sa pampakalma, naging babala na. Para sa kanya, patunay na to na may plano talaga laban sa kanya. At may pangatlo pa. This time, ang context, nagsalita sa media yung asawa ng Pangulo. Tapos, ang bulong daw sa kanya, I heard she was angry. Para sa kanya, yung she na yun, malinaw kung sino. At isa na naman daw tong piece sa puzzle, patunay ng pressure campaign. So dahil sa lahat ng tension na yan, lahat ng bulungan na yan, dumating na sa breaking point at yun yung malaking desisyon niya na umalis sa gabinete. Ayon sa kwento niya, napunta siya sa isang mahirap na sitwasyon. 2 lang daw ang pagpipilian niya. Una, pirmahan yung budget na para sa kanya ay tinagtad na ng mga kongresista. O pangalawa, harapin yung impeachment na sigurado na daw siyang mangyayari pag umalis siya. Well, alam na natin yung pinili niya. At parang nagkatotoo nga yung hinala niya. Kasi 1 buwan lang after niyang mag-resign, yun na, naglabas ang COA ng Notice of Disallowance. Ibig sabihin, final na to. Sabi ng COA, mali ang paggastos sa pondong yan, kailangan niyong ibalik. Para sa Vice Presidente, eto na. Eto na yung ebidensya na matagal na raw hinahanap ng mga kalaban niya. So dito na nabubuo yung buong argumento niya. An impeachment foretold. Ang sinasabi niya, hindi ito tungkol sa ebidensya.
Isa raw itong political hit job. May desisyon na, tatanggalin siya. Tapos yung ebidensya, hinanap na lang o ginawa para lang mag-match sa desisyon na yun. So ano raw yung playbook? Sabi niya, baliktad daw ang proseso. Number 1, ang goal, tanggalin siya. Number 2, ang tactic, mag-launch ng fishing expedition, maghanap ng kahit anong butas. Number 3, gamitin yung House hearings para i-build up yung narrative. At number 4, pag nakuha na yung ebidensya, i-file na yung impeachment na matagal nang nakaplano. Verdict first, trial later ika nga. At kasama sa depensa niya ay yung sinasabi niyang double standard. Ang tanong niya bakit daw yung mga mas seryosong aligasyon ng korupsyon sa administrasyon parang wala lang, deadma. Pero sa kanya, lahat ng mata nakatutok, lahat ng kilos binabantayan. Kaya sa huli, maiiwan tayo sa tanong na to. Kapag sobrang init na ng labanan sa politika, paano mo pa malalaman kung ano yung tunay na paghingi ng accountability at kung ano yung political persecution na lang? Saan ba yung linya? Yan yung tanong na nagpapakita kung gaano talaga kakomplikado ang lahat ng ito.